Hello, magandang gabi po. Ay dito naman tayo sa isang pasabog naman laban kay Erwin Tulfo. At bago ang lahat, nais ko muna banggitin para sa mga bagong viewers, ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. Kasi nga na-disbar ako. Akala ni Black Spider 05 ay nahiya ako sabihin na disbarred ako. Black Spider, sige, okay ka lang, bakol ka lang, makinig ka kung bibirahin ko yung paborito mong mga idol mo, si Erwin, si Duterte, tsaka si Bato, tsaka si Boy BM. Pasensya ka na ako, mabira ko yan kasi mga walang kwenta eh. Kagaya mo, wala ka ring kwenta. Hindi ko alam kung sino pangalan mo. Maglagay ka nga ng totoong pangalan mo, Black Spider, kung sino ka, para mas maganda. Ako, alam yung pangalan ko. Kayo, hindi ko alam pangalan mo. Kaya, good evening, Dr. Toto, Marian Manalo, Nanali. Tapos si Dick Carion, magandang gabi, no? Ay, sorry. So, sa lahat po ng mga paborito ko na mga tagasunod o followers at mga subscribers, ay magandang gabi po sa inyong lahat, no? Sa mga kabaling ko diyan sa Pampanga, Tarlac, kahit sa New Ecija, marami akong kabaling din diyan. Maya pabigi sa inyong lahat. Ito si Jana, Mrs. Jana Kapil, asawa ni Jing Kapil. Ano ka ba naman, ba't kasuhan mo si Dayan de la Cruz? Heidi Dayan de la Cruz. Kasuhan mo ng libel. Totoo naman sinasabi tungkol sa inyo. Tapos suspendido, kita mo, suspending ang mister mo eh. Puro pagnanakaw lang talaga ginagawa dyan, di ba? Kasi ang kaso sa inyo ng busman, yung mga business permits, hindi nyo inano. Tapos press release ka pa. Okay? Ang pagnanakaw mo sa real property tax, Jing Kapil, inuulit ko, malaki. Kasi kaya agad nakabili ka ng mga property mo dyan. Pagnanakaw mo pa rin dyan sa mga business permits, malaki rin. Kaya huwag ka na magmaangan. Kayo mga kabalin ko dyan sa Purak, huwag nyo na iboto, ibasura nyo na si Kapil. Pero ang kapal na mukha, patakbuhin vice mayor ang anak niya. Kakahiya. Kadiri! Kadiri! Kakahiya. So anyway, ang ating pag-usapan ngayon, ito po si Dr. Engineer Toto Kausing. Ulitin natin, ang pinakamatapang na vlogger ng Pilipinas at ang kanyang mga kritisismo ay nakasandal sa katotohanan. Masakit man ako magsalita, yan po ay nakasandal sa katotohanan. Kaya pwede naman kayo po magsampa ng kaso kung gusto niyo, kung hindi kayo ayon sa aking sinasabi. Kaya lalo ka na Black Spider, pwede kang sumampa ng kaso. Alamin ko lang kung anong pangalan mo. Kung may pangalan ka lang, kanina pa kita binira dito. Sa mga kabsat ko, naibagarabim sa mga kabsat, sa mga Pangasinensin, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, lalo na kay Lee Karandang dyan sa Labrador, Pangasinan, Maabig Yalabi, Masantos Yalabi, sa mga Ibanag, Mapia nga gabi, sa mga Ibaloy, Mapting nga Idabi, sa mga Kankani, Gabi sa Ilabi, sa mga taga-Italyan, umaga kayo dyan, Buongiorno. Sa French, Bonjour. Sa Netherlands, Gode Morgen. Sa mga Itawis, Napia nga gabi. Sa mga Tausog, Marayaw Dum. Sa mga Maguindanao at mga Maranao, dyan sa Barm area, pati mga Tausog, no? Mapia magabi sa inyo, Langon. Sa mga kapatid ko Muslim, na siyang nagbigay sa akin ng kinabukasan na dahil sa nakapag-aral ako sa Marawi, Mindanao State University bilang iskolar, at ang mga roommate ko po ay mga Maranao na kung wala kami makain, diyan kami kumakain, ang ulam namin lagi kanin lang at yung mga kinadkod ng yung anong tawag diyan, basta parang ginamos kung sa Ilonggo pa. Okay? So magandang gabi sa lahat, At ating pag-usapan ang
kinabukasan natin. This is not a laughing matter. Si Erwin Tulfo po ay number 1 daw sa survey. Marami nagyayabang pa number 1 pa sa survey, tumatakbo po pagka-senador. Ito pong pinaka-delikado sa ating bansa. Bayan. Kapag ang isa po ay isang tao nagpapahalal, ay hindi naman pala Filipino citizen, kagaya kay Alice Go. Naloko mga kabalin ko dyan sa Bambang at bumuto sila. Sa totoo lang, walang without offensement sa mga butante. Kahit ano tawag ko sa kanila, natural lang yan. Binibigyan sila tag 5,000 ni Alice Go para manalo pagka-mayor nung nakaraang eleksyon. At base sa akin, sinabi sa akin ni Madam Pyra Lucas, kasi kabisado niya sa Kapas siya lagi, alam niya katabi ang Kapas sa Kabamban, so nung umpisa pa lang ng kampanya, nagbibigay ng 20,000 niya. Kasi bilyonarya, lumabas, di ba? Kaya nanalo. Kaya mga Pilipino, kahit hindi marunong magkapampangan itong si Alice Go, nanalo pagka-mayor. Ganun po tayong Pilipino. Kaya ito si Tulfo, kahit alam naman, ngayon alam na natin na hindi siya Pilipino, ay malamang ibubuto pa rin siya. Kasi nga sikat di ba? Kasi magaling. Kaya obligasyon ko naman na ipaalam sa inyo kung sino ba talaga ito si Rapi Tulfo. Tsaka si Erwin Tulfo, tsaka si Ben Tulfo. Isa po sila lahi na sa dugo na dila ang pagsisinungaling at saka panluloko. Ngayon, itatakel ko yung isang istorya na hindi pa nalaman ng ibang mga vlogger. Ako lang po nakakaalam nito. Scoop to kumbaga. Matatalo ko dito si Vlogcaster Armandin, tsaka si Ka-Insurrecto, tsaka si Atty. Libayan, Atty. Claire Castro, tsaka si Teacher Mark, Reacts. O sino pa? Si Mang Elmer, sa Kalam. Lahat kayo, lahat mga vlogger, pinupuri ko lahat ng vlogger na nagbablog sa katotohanan. Aligbari, o si Kakolex, ibuto niyo po sa San Jose del Monte bilang board member ng Bulacan. Ang aking pasabog, ladies and gentlemen, kumita ba kaya pala maraming pera si Erwin Tulfo? 224 million ang kanyang kinita ayon sa kanyang affidavit. Kumita siyang 224 million hanggang katapusan ng 2021. 2019, ang pera niya ay 160 billion. Na patong, nadagdagan ng 64 billion. So, kada taon, i-divided by 3 mo ng 64 million. O, sabihin natin, 60, 20, tapos 3 divided by, kahit sabihin mo na, 21 million a year. Paano kaya sa kumita? Hindi naman siya official ng bayan. Hindi naman siya contractor. Saan siya kukuha ng pera? Yun pala, mayroong isang source na nagbibigay sa akin ng impormasyon. Doon pala siya kumikita ng milyon-milyon, limpak-limpak sa New Zealand. Tama ba yan? Hindi ko naman sinasabi na conclusive, pero maraming ebidensya na papakita, Mr. Erwin Tulfo, na kumita ka ng milyon-milyon sa New Zealand. Paano ginawa mo? Trafficking or illegal recruitment. Anong ginawa mo? Ladies and gentlemen, sobrang panluloko ginagawa niya. Ginagamit niya si Duterte. Sinasangkala niya si Duterte na dinidepensa niya laban kay Leni Robredo, laban sa kung sino man. Yung si Ambassador Domingo dyan sa New Zealand, binira niya, nilait niya. Tapos binura mula ulo hanggang paa. Parang dinuraan, parang tinaihan. Para lamang kumita siya kasi hinarangan, umalma si Ambassador Domingo sa kanyang ginagawa na mga lahat ng graduate ng K-12 ay papuntahin doon, inaalok ng opportunity ng kanyang grupo na Pinoy Cares, lulipat sa New Zealand at mag-aral doon as college. Bibigyan ng student visas. At patrabahuin doon sa mga farmers, apple picking or whatever, may tigapastol ng mga baka kasi pinakamaraming baka sa buong mundo ay dyan sa New Zealand. The cleanest part of earth ang New Zealand. Ganun po ang racket ni Erwin Tulfo. Ang hindi natin alam yan. So, ngayon, para ma-promote niya, actually, ipakita ko sa inyong ebidensya ko. Ito po ang ebidensya ko.
Yan ang ebidensya ko. Hindi po ako kagaya ng ibang mga naghuhula lang. Ito O ito. Itong artikulo, sinulat noong Abril 2018 at ang author ay si Louis Incabo. Sa website na The Defiant ang pangalan, defiant.net. So, insights.insight. So, ang sa New Zealand na kanya, na balita, ito si Erwin Tulfo, nakita nyo ba? Yan, nakikipag-usap pumunta sa New Zealand. New Zealand ito. Pumunta doon, nakipag-usap sa kahit kanino mga Pilipino. Doon. In the guise of pouring for Duterte. Pero maka-Duterte siya ngayon. Sa chat, magta-traidor sa kay Duterte. So, ang tawag yung title ng artikulo na. Erwin Tulfo's New Zealand visit leaves behind a cloud of misinformation. Gumagamit siya ng misinformasyon, nagsisinungaling, para marami ang mag-a-apply sa Pinoy Cares, mag-a-apply ng student visa. Papasok ka i-cater ngayon ng Pinoy Cares, basta kay ang mga pakulo nila ni Erwin Tulfo, basta graduate ka ng K-12, pwede ka na pumunta ng New Zealand. Dadalhin mong iyong sarili, dadalhin mong pamilya mo, later on, magiging citizen ka New Zealand. Yan po ang kanilang mga pangako. Gibiro mo, yung inyong tinuturing na number 1 sa survey, illegal recruiter, trafficker, hindi ba? O Erwin Tulfo, di ba? O yan, bago ako mag-proceed, babatiin ko muna yung mga pumasok, no? Si Dick Corion, si Racket, si Black Spider, kalaban ko ito Marian Nanuli. Tapos Gerly Robles, good evening, Engineer Toto, watching from Singapore. Tapos Dato Gemblang, good evening, Sir Toto, Attorney Toto. Okay. Bernardo Minjula, good evening, Kabunyog, Senator, Attorney, Engineer Katoto, Hanan Kausing, watching from Barangay in Barangay Commonwealth, Quezon City. Kabayan Channel, Piryong Makapagmahal. Miguel, suportado ka ng karamihan. Salamat. Sir Guyo, good evening, Attorney. Pakibira ng husto ang mga Tulfo. Dato Gamblang, Sir, muna ko din tumulog. Tapos Rene Raganas, sipain na yan si Erwin, ubod ng sinungaling. Feliciano Calvo, good evening, Attorney Toto. Thor Bilyones Solda, watching from Rojas. Mapia Magabi, sabi ni Dato Gamblang, okay, pero yung mapagmahal, nakapag-file ka na ba ng case laban sa Lunes mo ang filing natin? Inantay ko, pero ang problema ko, hanggang ngayon, hindi pa nagbigay ang Commission on Election ng mga papel na hinahanap ko. Carla Salas, good evening po, Dr. Toto Bunyog Kausing. Lilibet Hollenberg, good evening, Engineer Toto Bunyog, watching from Lancaster, Cavite. I'm from Barutak, Biho. Wow, kadamo, salamat. Katupad lang na sang ahoy sa bano sang akong tatay. Pero yung mapagmahal, makapag-file ka na ba ng case laban kay Kung Erwin? Ayun, inulit lang ni tanong. Okay na, sagot ko na yan. Pim Mako, Attorney Toto, good evening po. Sana matuloy ang kandidasya mo. Sige, pagpadasal niyo lang na payagan ako ng Supreme Court. Pero mapagmahal, pag cyber libel po ang kaso, pwede bang i-depensa ang katotohanan? Yes! As truth is always a complete defense. Si inaanak na Walden Berry, dyan sa Guam, good evening, Ninong, watching from Guam, USA, Walden and Bewley. Okay. Feli Bautista Saplaco, good evening, Doc. Fem Mako, Bita Caro Carlon, Fem Mako, Justado Villa. Pero yung mapagmahal, bayaran ka ba? Hindi ako bayaran. Crispin Rivera, Maya Pabingi, okay. Sabi, ano ba yun si kontrapartida pala ito si Perio Mapagmahal? Sige, makinig na lang kayo kung paano ko bibirahin ang inyong mga idol. Pres Perez, Maya Pabenge, Arnold po ikami. Magandang gabi, Idol Toto, Bunyog, watching. Pres Perez, Rus, Pres Perez, Pimaco, Waldenberry, alam mo Ninong, kaya mahigpit sa mga Pilipino ang US immigration dahil wala na silang tiwala sa mga Pilipino. Kunyari, mag-tourist pero titiinti na kaya hindi na masisi kung hindi sila makapasa pag kumuha ng US visa. Yan ang problema. Manuel Canonigo Guillera Jr., good evening. Pres Perez, Marilo Fabian, Alan El Mindanya, good evening. Kabunyog, Isen, about
Shout out, Engineer, salute, Alexander Halili. Good evening, Dr. Toto. Long live from United Kingdom. Bibi de Castro, Edwin Praginal, mga tulpo, huwag natin ibuto. Ridgeway Orais, FW, huwag niyong iboto. Yan, mga FW, huwag niyong iboto to si Erwin Tulpo. Ito mga switik ito. Ito yung mga ang tawag dito mga kunwari, mahal ang mga OFW. Pero ito, niloko yung mga tao pupunta sa New Zealand. Basahin ko ang artikulo na to ha. He is known for his hard-hitting style. Matigas ng mga kanyang broadcast sistema. So, in-expose yung mga corrupt na mga pulis at mga taxi driver, kung sino-sino pa, at sa kanyang public service kuno. At dahil dito, yung si Erwin Tulfo ay mistula naging defender of the masses, tagapagtanggol ng bayan. However, effective journalism is double-edged sword. If used for righteous reasons, it can be a force for good and help the plight of the oppressed. If not, it can be a formidable evil that would instead aid in the abuse. Ito ang ginamit ni Erwin Tulfo. Ginamit niya sa kasamaan ang kanyang pagiging journalist. Last month, Tulfo visited New Zealand under the guise of liaising with the local Filipino diaspora community. Pumunta daw siya doon para kunwari magbibisita sa mga Pilipino naman na OFW na nagtatrabaho doon. At pumunta siya sa kung saan sa mga farms para makipag-connect sa mga dairy farm workers ng mga Pilipino. In-interview mga Pilipino pati yung naka-wheelchair na basketball player. At pumunta pa sa event ng lokal na kung saan mga supporters ni Digong Duterte na mga diehard Duterte supporters. At none of these acts were suspicious. Hindi sila nasuspetsa kung anong ginagawa ni Erwin Tulfo. Tapos, ang ginawa niya, sa attendance siya doon ay wala talaga nagduda. Pero alam na din nila na yung kanyang kapatid ni si Wanda Tulfo Teo ay nagnakaw ng 60 million pesos mula sa kaban ng Department of Tourism at kunwari ay kinontrata yung Bitag News Bitag TV Corporation ni Ben Tulfo at ibinigay ang 60 million kunwari nagkontrata ng advertise. At doon i-advertise sa programa sa PTV4 ni Erwin Tulfo na pronto. Anak ng wait, pronto, nakaw, pronto. Kaya 60 million, isa uli mo to, Erwin Tulfo, tsaka Ben Tulfo, tsaka si Wanda Teo. Si Wanda Teo, tumatakbo na pagka number 1 nominee ng turismo na party list. Talagang masahol pa ito. Kung manalo mga ito, mas masahol pa ito kay BBM at saka kay Duterte ito mga ito. So what did Raffles some feeders, particularly among the Philippine Embassy to New Zealand, tapos the blatant, grabe, inendorso pa ni Erwin Tulfo yung travel visa consultancy firm ng pangalan ay Pinoy Care Visa Center. So, sa lahat na kanya ay lagi niyang pinipicture ito. Itong in-interview niya, si Priska Ninya Mabatid na CEO ng Pinoy Care. Yan. So, ngayon, ito pang iba, nag-advertise sa kanya Facebook page. In-advertise niya pa rin yan. Kaya marami ang nalukong Pilipino. Marami, pag pumunta ka doon, siyempre magbigay ka ng pera at siyempre kumita dyan si Erwin Tulfo sa kada tao. Ibinibigay sa kanya ng Pinoy Care Service. So, kaya wag mo sabihin sa akin, Erwin Tulfo, na hindi mo to ginawa. Na ginawa mo to para sa bayan. Hindi, ginawa mo ito kasi may commission ka dito. Kasama ka sa sindikato ng trafficking ng mga tao doon. Pagdating doon, wala pala mapuntahan. Peke pa rin pinupuntahan doon. Kaya dito po, ay kumontra sa kanya si Ambassador Domingo. Kaya alam ni Ambassador Domingo kasi ang totoo. Ngayon, meron siyang pinipicture doon Cornell Institute of Business Management na doon pag-aralin ko ng mga Pilipino. So, yan. Pero hindi yan konektado sa Cornell University, ha? Tinatagtawag lang na Cornell yan. So, ngayon, pinopromote yan. Dahil sa kumontra si Ambassador Domingo, ayan kunwari, lipat bayan kayo, hindi lipat bahay, Ganun man ginagawa nila. So, ito, pakinggan natin yung mga endorsement niya, Pakinggan natin. Ang tumuligsa sa inilabas na report ng PTV News nung nakaraang linggo, kaugnay sa magagandang oportunidad na nag-aantay sa mga estudyanteng Pinoy na gustong mag-aral sa New Zealand. Nanawagan din ang ambasador sa social media na hanggat maaari, huwag daw pumunta sa naturang bansa para ituloy ang kanilang edukasyon doon.
Pero buwelta naman ang isang OFW party list representative, matagal nang inirereklamo ang naturang ambasador dahil sa pagpapahirap nito sa mga Pinoy na makapasok at makahanap ng trabaho sa New Zealand. Narito po ang aming eksklusibong report. Sa Facebook page ni Ambassador Jesus Gary Domingo, mariin itong tinututulan ang pagpapadala ng mga estudyanteng Pinoy sa New Zealand. Ito ang tugon niya sa eksklusibong storya ng PTV News ukol sa magandang oportunidad na mag-aral ang mga Pinoy sa nasabing bansa. Binalaan pa niya ang mga Pinoy na wag raw maging biktima ng exploitation at iwasang mag-aral sa New Zealand. Pero sa panayam kanina sa aming programa sa Radyo Pilipinas, iginiit ng isang party list group ng mga OFW na matagal nang inireklamo ang naturang ambasador dahil sa pagharang nito at pagpapahirap sa mga employer na gustong kumuha ng mga empleyadong Pinoy sa Pilipinas. Nagreklamo itong mga employer na to na nangangailangan pa rin sila ng napakalaking bilang ng ating mga manggagawa, which is matutulungan nga sana natin ka, Erwin, yung mga nawalan ng trabaho sa Middle East, yung mga construction workers, saka yung mga engineers na mabigyan ng trabaho at magandang buhay dyan sa New Zealand. Pinahihirapan daw sa mga papeles ng Embahada ng Pilipinas sa New Zealand ang mga employer para makakuha ng Pinoy workers. Nabatid rin na ang nasabing ambasador ay tinalaga sa New Zealand nung nakaraang administrasyon. Bakit natin pahihirapan sa mga pagkuha at dokumento? Alam naman natin na compliant yung bansa na yan. Meron po tayo nakafile na reklamo and inquiry dyan tungkol nga po sa pagpapahirap ng proseso dyan para sa pagkuha ng ating mga engineers o mga karpentero na malaking tulong sana to yung mga na-displaced worker na inuwi ng ating mahal na presidente noong 2016. Iginit naman ng Pinoy Care Visa Center ang isa sa mga ahensya na nagpapadala ng mga estudyante sa New Zealand na lihitimo ang kanilang negosyo. Kami naman dito sa Pilipinas, mga agents, kontrolado kami ng New Zealand Embassy. Pag may ginagawa kami hindi tama, kinukorek nila kami, sinusulatan nila kami. At kami naman, we're here to follow the rules and regulations dahil gusto namin magtagal sa industry. Dagdag pa nila mismong gobyerno raw ng New Zealand ang nag-aaproba ng mga estudyante na ipinapasok nila sa nasabing bansa. Lahat ng mga tuition fees nakadeposit talaga sa account ng mga eskwelahan sa New Zealand. Hindi kami tumatanggap ng tuition fees sa opisina namin. And then yung New Zealand Embassy, sila mismo ang nag-a-approve ng student visa ng mga estudyante namin. So saan kami naging illegal? Nanindigan naman ang isang Pinay na immigration lawyer sa New Zealand na pagiging estudyante pa rin ang isa sa pinakamagandang paraan kung gusto nila ang magandang buhay sa naturang bansa. Under the current immigration instruction, one of the best pathway to enter New Zealand at this point in time is to apply for student visa. The advantage of student visa is that subject to meeting the you could say the standard requirements. Maging mga paaralan sa New Zealand iginit na walang illegal at wala silang batas na nilalabag. We are working very closely with Immigration New Zealand. We are working very closely with Education New Zealand as well as with NZQA. Alam niyo po, ang Study New Zealand, matagal na po yan na program. And then even not only in New Zealand, even in Australia, in UK and Canada, may ganun pong program. Siguro lang po for Filipinos, medyo bago. Erwin Tulfo para sa Bayan. Okay, so nakita nyo yan. Talagang budol talaga ito si Kwan. Budol talaga ito si Erwin Tulfo. So ngayon, dahil kinukontra nga ni Ambassador Domingo yan, talagang biniran niya ng gusto si Ambassador Domingo. Ito, ipakita ko sa inyo yung pagbira niya kay Kwan, kay Ambassador Domingo. Ayan, ulitin ko. Balitan ko ng buhay itong cooking ng ina na ito. Kita mo, bunganga niya masama. Yung kasi ito, pag kampante ako rin, kinakabahan ako din siya, medyo engot-engot yun eh. Ayaw pala, abangan nyo pala yung aking sunod na mga vlog. Yung nahuli siya at paano siya nakalabas sa Pilipinas noong panahon ni Marcos. At yung sinalba lang siya ni Fabian Ber. So abangan nyo yan, yung kwentong yan.
Ano pa bang iba? Marami pa akong kwento. Marami siyang nabili sa panahon na kumikita siya. Okay. Abangan nyo yan. Paisa-isa ko ilalabas. Ngayon, tatapusin ko ba na itong illegal recruitment at trafficking of students o tinatawag ni Alberto Domingo na education trafficking. So ito, pakinggan nyo. Ang sama na bunganga niya rito. Pakinggan nyo. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. Pakinggan nyo ito. 3:08 AM. Warning. This program is habit forming. Good morning. Ay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Martes, ika-3 ng Abril 2018, bayan. Welcome po, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga bumibiyahe sa mga oras na ito, papasok sa kanilang mga trabaho, appointment, o ano man yan, lakad. Good morning. Privado man o pampublikong sasakyan, magandang umaga sa mga angels, gina ng tahanan, good morning. Mga bata na walang pasok, good morning. Pero mga ginang ng tahanan, ilayo po muna ang inyong mga anak sa mga radyo. At ngayong araw po, ngayong umaga, papakawalan ko muna, ay itong bunganga ko ay magiging parang imburnal. Sasama ko na rin kayo, kung kayo po ay i-warning mga ulit kung kayo po ay may sakit sa mga puso, high blood, hypertension, uminom na po kayo ng gamot ng pangontra. Dahil mamaya ho, iinit ang ulo nyo at maha-high blood kayo na tiyak. Okay para mabigyan kayo ng ideya, ang sasabihin niya rito po ay siya po ay babanata niya si Ambassador Domingo. Na dahil humaharang si Ambassador Domingo sa trafficking na sindikato nila nito si Mabatid, ay talagang ayaw niya na kasi kumbaga fake ito na student visa kasi ginagawa nila student visa pamamaraan para makapunta sila sa New Zealand. So marami mga Pilipino po ang nagbayad sa Pinoy Care Service. At doon, kumukuha ng komisyon si Erwin Tulfo. Actually, sinama pa nga niya dito si Boy Abonjay. O ito, pakinggan yung mga mabaho at mabantot at mabastos na bunganga ni Erwin Tulfo. High blood kayo, baka atakihin kayo sa puso. Baka ang inyong cholesterol ay tumaas. Ang inyong blood sugar ay umabot ng 1,000. Mabuhay Antonio Bayan, ang Villaseso. tinutukoy ko ay ito pong kung naalala ho ninyo sa mga istorya ho namin, itong nagdaang araw kami ho ay nagtungo, itong aking team, ako at ang aking pong producers na sina Jericho Javier at Sally Navarro, at saka yung aking crew na sila Adonis Rogero at Edgar Martinez ay nagtungo po ng New Zealand. Mangyari po ay naimbitahan kami ng Filipino community doon para masilip ang kanilang buhay at maiparating nila ang kanilang mensahe po sa Pangulong Duterte na sila ay 99.999% na sumusuporta. Meron pong, kaya ko po sinabing 99, hindi po 100%, na may naiwang isang gago. Kaya nga 99.99 dahil meron isang tao doon na galit po sa Pangulong Duterte. Ang tinutukoy ko, itong demonyo Judas Hestas Barabas, cooking ng ina, ambasador pa naman natin, walang iba kundi si Ambassador Jess Domingo. Bastos! Hindi lang bastos, gago, stupido, moron. Nagagalit itong Ambassador Jess Domingo sa mga kababayan natin at ayaw na niyang dumagsa pa mga kababayan natin doon dahil lahat na pumupunta doon ay supporter ng Pangulong Duterte.
May mga banner yung mga bahay. Duterte, we love you. Nung dumaan daw si Duterte, Kita mo na pagka-fake news niya, ang pagkontra ni Jess Domingo ay sapagkat alam niya na illegal trafficking ang ginagawa ninyo. Ha? O, paliwanag mo ito na hindi ito trafficking, Mr. Erwin Tulfo. Dito ka ba kumita na malaki kaya ka nagkaroon ng pera na 160 million noong 2019? Malamang dito kasi 2018 ito nangyari eh. O, di ba? O, pagpatuloy natin pakinggan itong bugok na tao to gusto mag-senador. nandun sa airport, nakapila sila, maski hindi bumaba ang Pangulo. Nagalit ito si Gago. Kasi nahihiya siya dahil yung gobyerno ng New Zealand ay critical sa administrasyong Duterte, lalo na pagdating sa extrajudicial killing, sa drug war. Oh. Ngayon, itong si Gago, ito Kita po mo ha? Dinidepensahan niya ang extrajudicial killing ni Duterte noong araw. Ngayon, isa pa siya sa mga sumama sa Quadcom para kumaso ng crime against humanity laban kay Duterte. Ano ka ba? Saan ka ba talaga? Mr. Tulfo, anong klaseng tao ka? in-appoint ng dating administrasyon ni Pangulong Aquino. At nung nakarang halalan, kasi bago pa si Pangulong Duterte, nakaupo na yung diyang demonyo na itong si Jess Hindot. Ay, excuse me. Ay, ano ba yun? Alisin mo nga yun, mali spelling. Jess Domingo. Oh, ha? Galit ang sinuportahan noong 2016 si Mar Rojas at Leni Robredo. Siyempre, si Pinoy ang naglagay sa kanya. Hindi naman po maalis kagad ni Pangulong Duterte dahil itong demonyo na ito, ang mga ambasador pala, may 6-year term. Parang presidente rin ng mga gago. Dapat ito yung baguhin sa Kongreso. Alisin ito mga 6 years na ito eh. Entonces, abay, 2 years pa si Gago doon. Nakaka 4 years na siya, 2 taon pa. Pero galit itong demonyo na ito kay Pangulong Duterte. At galit, Palagay mo sa amin, kulasisi ng demonyo! ayaw na po niyang magpunta ang mga Pilipino doon para mag-aral, maghanap ng trabaho. Dahil napapansin niya, lahat na pupunta doon ay sinusuportahan si Duterte. At ang mga asawa nila, nag-aasawa, nakakapangasawa ng mga New Zealander. Oh, ano totoo ba yung kwento niya? Mahilig magsalita na kunwari, ina-assert niya, dinadaan sa lakas ng boses at pagalit para maraming maniwala sa kanya na totoo ang kanyang sinabi. Pero walang pundasyon, wala siyang ebidensya para magsabi na gano'n. Pati mga Amerikano ay mga puti, puro Duterte ang bunganga. We love Duterte. Ayun, nag-record ka lang na gano'n eh. Tapos, pinli-play mo lang eh. Ano ka klase? Sweet. Ano talaga ito? Bodos. Fake news. Exactly. Oh, exactly. Oh. Fake news ka. Kaya itong buwang na ito, itong demonyong ambassador na ito na Jess Domingo, hinayupak ang cooking ng ina mo. Oh, ikaw naman. Ano naman? Hinayupak ka rin ba? Dapat sibakin na ito ni Secretary Alan Peter kaya tayo pauwiin dito. O, di pa sibak mo. Pinasibak mo ba? Ha? Anak ka ng Oh, anak na ano. anak ka ng patola cooking ng ina mo. Ha? Oh, yan. Mm. Bastos sa bunga nga. Tang juice ng ina mo. Ano sinabi ko, totoo naman yun. Di ba? Si engineer lagi Anong umiinom ng totoo? tang Paano naging totoo? Asan pruweba mo? Kwento ka lang ng kwento. juice. Tang juice ng ina mo. Sabayan mo ng cooking ng ina Oh, ikaw yan. Tang juice. Yung tang inumin na juice. Orange juice. mo. Masarap yun. Ha? Pundit ka. Anyway, yan ho ang kwento dyan. Nagagalit itong si Gago. At sinasabi niya na wag na raw magpunta ang mga Pilipino doon mag-aral dahil student trafficking. Oy, Gago, makinig ka Hindi rito. ba student trafficking ka naman yun eh. Yan naman ang totoo. Eh, asa na ba ngayon ng mga tao na yun? Bakit binitawan mo?
dahil nakikinig pa sa programa natin ito, nag-post pa sa Facebook doon si Gago, sisikat na naman itong hindot na, sisikat na naman itong cooking ng ina na ito. Katulad ng isang kilala ko, nabanggit ko lang minsan sa radyo, may nanatan ako sa Facebook, sumikat tuloy, dumami ang follower ni Ogag. Anyway, ay makinig ka, Ambassador Domingong, lekat ka. Ha? Wala kang karapatan na pigilan na Pilipino na pumunta dyan sa New Zealand. Kung gusto nilang mga ibang bansa mag-aral dyan dahil carry nila, dahil may pera sila, huwag mong pipigilan. Ha? Ano? Huwag pigilan. Ka talaga. Hari ka ng kasinungalingan, hari ng kapikian. Actually, sabi nga ni kaibigang Francisco Ocampo Mangolabnan, ay dapat ang fingerprint mo doon sa passport mo na i-reach at saka sa application mo sa visa application sa G2 visa sa US Embassy, dapat ihambing para malaman na ikaw at sa Erwin Tulfo ay isang tao. Pero hindi na pwede kailangan. Kasi inamin na naman niya po. Inamin niya na gumawa na siya ng affidavit at pag-amin doon sa US Embassy. Kaya nga, kinansila yung passport. Pero pag kansila ng US passport, ay hindi ibig sabihin, ay hindi na siya American citizen. The fact na naging American citizen siya sa pangalan na yon, ay sigurado ako na dapat hindi siya pwede magiging magiging senator. Kasi nga, siya Amerikano pa siya kung tutuusin Kahit na sa ibang pangalan nakalagay. Yan no to Tulfo, brothers. Sabi naman ni Marites Mandok, grabe yabang Tulfo, bakit pipigilan? Ito naman, si Raul Velez, nawala si Digong, pumalit naman ito Tulfo sa pagmumura. At hindi lang yan, minura pa rin si Digong. Kakampi na sa ngayon ni Romualdez sa ni BBM. Yan pa si Serbi ni Elinita Piring, no to Tulfo's brothers. Tapos Russell Bascugen, grabe naman yan. Tapos si Beneng, Ilinit, true, isang didi si Tulfo sa pagsasalita sa pambabae at walang Diyos. Ayan. Elinita Piring, sabi niya, manang-mana kay Duterte. Sobra pa kay Duterte. Bastos, Tulfonatic. Tapos si Victor Almeida, banat niya to. Okay. Tapos si Bergie Piquero, bastos. Si Beneng, kaya pala hanggang barangay lang. Bergie Piquero, never to Tulfo's brothers. Okay. Si Marites Mandak, grabe magsalita. Si Erwin Tulfo, bastos, hindi kami natutuwa. Si Joel Molina, yabang ng mga Tulfo, kita mo may tinapos. Yan naman, si Artol Iscami. Amoy immortal talaga, bunganga. Si Elinita Piring, DDS Tulfo, Pablito Cam. Good evening, Dr. Kasi, watching from Pampanga. Si Evangeline Cardinal, gabing-gabi po, Mr. Engineer Toto Kausing. Okay, proceed tayo, pakinggan natin si Gago. Proceed. Huwag kang magalit. Kung gusto ng mga magulang na yung anak nila ay may diploma na galing sa New Zealand, huwag mong harangin. Ang problema kasi sa'yo, nagagalit ka dahil lahat na pumupunta dyan, supporter ni Duterte. Bakit? Kwento ka na naman. Tanggapin mo na, natalo yung manok mo si Mar Rojas. Paulit-ulit ka pa, kwento. Ngayon ni Robredo, nagkakaroon ng recount, Gago. Baka mawala pa. Anak ka ng sinigang hinayupa ka. Nagagalit po ba yan itong ambassador na ito, doon sa mga kumpanya na tumutulong sa mga Pilipino natin na makapunta dyan, na makapag-aral. Sinasabi ng Gagong ambassador na ito, Domingo na ito, ng cooking ng inang Domingo na ito. Ibig sabihin, ang sistema niya, para lang makuha ang kanyang diskarte, papagalitan niya, mumurahin niya sa kanyang radio program ang mga tao, mga opisyal. Kasi humaharang po si Jess Domingo sa kanilang trafficking na mga kunwari eskwela, student visa. Tapos yan pala, talagang trafficking. Tapos dating doon ng mga estudyante, hinahayaan na sila, bahala sa buhay nila. Kung makakita ng trabaho o ano. Kung pinapalabas nila na piki, hindi naman pala mag-aral. Tapos para mabango, iniimbita nila yung mga graduate ng high school o K-12.
para doon mag-aaral. Grabing sistema, Pinoy Care Services, ha? Ha? Na student trafficking. Paano magiging student trafficking? Sige nga. Nag-aaral talaga. Pasang probiba mo kung Ang nag-aaral? magbabayad ng tuition, hindi naman yung magulang babayaran ng tuition yung mga kumpanya. Ang babayaran nila mismo yung eskwelahan. Okay. Nag-Western Union sila o ano dyan, papunta doon sa New Zealand para Alam mo, ang style nila, pati ang eskwelahan na Pinoy din ang nagtayo at Pinoy din ang mga opisyal, may kutsabahan doon ibibigay kutsaba ng Pinoy Care. Yung kakutsaba ni Erwin Tulfo. In-interview nga niya yung mga ang Pilipino na opisyal ng Cornell University. Hindi man Cornell University yun. Cornell Business Institute. bayaran ng matrikula. Ang nagbabayad ng matrikula sa school, yung bata. Hindi ito parang illegal recruitment, gago. Saksak Ay, illegal recruitment talaga yan. Kunwari ka pa. ka ng tangang. Ha? Tang Diyos ng ina mo. Yari Domingo kang hayop kang. Jess Domingo. O ngayon, ano ngayon? Tatakbo ka senador, yariin mo si Jess Domingo. Hindi gari yan, Jess yan. Alisin mo na yan dyan. Hinayupak na yan. Kawawa naman, may kapangalan pa yan. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono. Ito po yung isa sa mga kumpanya na tumutulong sa mga kababayan natin. Yan, ang kakutsaban Hindi niya. po ulitin Yan ang kakutsaban niya, interviewin niya. Palabasin niya na sinungaling si Jess Domingo, si Ambassador Jess Domingo. kababayan, hindi po ito recruitment agency. Bagkos ang kumpanya po ito na isa sa mga tumulong sa amin para makarating yung grupo namin sa New Zealand at makita yung pamumuhay ng mga kababayan natin. Tumutulong po sila sa mga pamilya na mapadala yung anak nila sa abroad, makapag-aral. Sa pamagitan ng pagkuha ng visa, hindi po sila nangangako na bibigyan ka ng trabaho. Ang pangako nila, tutulungan ka nila makakuha ng student visa. Style nyo yan. Yan ang tawag na paikutan kunwari. Kunwari, pero ang katotohanan, nagre-recruit na kayo para kumita kayo sa mga placement page o commission. O ang pagbabayad ng tuition dyan, sa school na yan dyan sa New Zealand, ay mayroon kayo commission dyan. Ganun na kasimple, Erwin Tulfo. Kaya kayo maman eh. Kaya nung 2019, ayon sa affidavit mo, ay may mayroon kang pera sa bangko na 190 million. 160 billion. Tama, 160 million. Paano mo naipon yan at saan ang galing yan? Wala ka naman trabaho. At pag nandoon ka na student visa, pwede ka magtrabaho ng 20 hours o part-time habang ikay nag-aaral. Di ba pagtrabaho? Kung Trabaho di labor recruitment. Kalukuhan talaga kung ako pa naging... lahat ng mga naging biktima ni Erwin Tulfo dyan, lumapit kayo sa tutulungan ko magsampa ng illegal recruitment case Kalakan. Laban ito sa grupo ni Erwin Tulfo. Kasama na si Erwin Tulfo dyan. Illegal recruitment at non-bailable crime yan. Non-bailable. ay nitong si engineer, ha? Ako ba yun? Itong sa harap ko at saka sa kaliwa ko, ha? Engineer? Kung ikay graduate ng 4-year course, 1 year na lang na certificate ang kunin mo at pagkatapos ikaw ay makapagtrabaho. Hahanapan ka ng school mismo ng trabaho. Di ba recruitment yan ng trabaho, employment? Hanapan ka ng school ng trabaho? Illegal recruitment yan. Wala kayong lisensya sa Department of Labor. Paano sa atin dito yan, ang STI? Ha? Naghahanap ng STI ng Kunwari ka pa talaga. Ikaw, numero 1 na violator sa labor law. trabaho, ha? O yung mga ibang computer colleges. Ginagawa na dito. Pero ang problema, kontra itong gagong ambasador, kasi nga naman, Talaga ang totoo, bakit kontrahin? Illegal recruitment yan. Plain and simple. balita ko, merong nagtimbre sa akin, humihingi ng lagay yung demonyo. Humingi ng Hindi lagay. siya binibigyan. Ikaw humingi ng lagay doon sa Pinoy Care. Negosyo nyo yun. Ha? Oo. Walang kinikita itong ambasador Jess Lecat Domingo na ito sa mga kumpanya tulad ng Pinoy Care. Pinoy Care, At wala tandaan siyang yan. kinikita sa mga estudyante. Estudyante nga naman eh. Hindi tulad sa abroad, sa mga Saudi, hindi tulad sa mga Middle East, na mga kinakawawa nila yung mga domestic helper. Dahil madaling mauto-uto. Kumikita ang ambasador doon ang mga lapat doon ng mga gago. Diskarte ka pa, kunwari, estudyante. Yung pala, illegal recruitment, trabaho ang hinahanap. Sa mga DH natin, OFW.
Biro mo, mangako ka ng trabaho after ka pang kapag-aral. Suma total, illegal recruitment pa rin yan, Mr. Tolpo. You did not have any license to recruit. Kaya illegal recruitment, tapos kung minimum of 5 victims, that is already syndicated recruitment. At kung gano'n man mangyari, sabotage of the economy ng Pilipinas. At kung gano'n sabotage, dapat ikulong kayo ng habang buhay. Anyway, ito na nga ho. Ito, nasa linya po ng aming telepono si Prisca Ninya Babatid. Oh, yan si Miss Babatid. Yan ang kanyang Chief Executive Officer po ng Pinoy Care Visa. yan ang kanyang kakutsaba. Yan ang kanyang kasama sa conspiracy sa kanilang kanilang sindikato. Center. Siya po yung isa sa mga kumpanya na nagpapadala ng mga kababayan natin doon sa pamagitan ng study visa, working visa. Pero ulitin ko, hindi po siya nag-offer ng trabaho. Itong Pinoy Care, hindi po ito employment agency. Kunwari ka pa, indirect ang ginagawa nyo. What can be done? What cannot be done directly can never be done indirectly. Ganon yan, Erwin Tulfo. Pinapalabas din. Tapos ikaw na nga, sa bunganga mo mismo nagsabi na kanina na pagkatapos na mag-aral, kunwari aral, ay tutulungan kayo makahanap ng trabaho doon. Di trabaho. Magandang umaga po, Miss Mabatid, ma'am. Good morning, Erwin. Good morning. Pakipaliwanag nga kasi hindi ko talaga maintindihan. Una po isa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tulong po ninyo. Ako po, ang inyong lingkod at ang aking grupo, nakapunta sa New Zealand. Na-interview natin ng mga Pinoy na kababayan natin doon na talaga namang 99.99% ay supporter pala ng Pangulong Duterte. Isa lang ang hindi. At itong si cooking ng Ambassador Jess Domingo kontra kay Duterte, galit ho. Ma'am, Tingnan mo yung bunganga niya. Tingnan mo yung drama nila ni Miss Mabatid. Sinasabi niya na illegal daw ang pagpapapunta ng mga estudyante doon sa New Zealand, student trafficking, etc., money-making business scheme. Pakipaliwanag po, Miss Prisca Ninya Mabatid, ano ba ang ginagawa ng Pinoy Care Center? Is it illegal na magpabdala ng mga Pilipino doon through helping them secure a visa, ma'am? Oo. Erwin, unang-una yung pangalan niya is Ambassador Gary Domingo. Siniresearch namin parang Jess Domingo yata. Gary Domingo. Gary Domingo. Kami, I'm speaking in behalf of all the consultancy firms in the Philippines Opo. na pinagbibintangan na gumagawa kami yung kagagawa ng education trafficking. Tama ka, hindi totoo yan dahil when you say education trafficking, ipapadala namin dun as student pero pagdating dun hindi nag-aaral. That is very impossible kasi lahat ng mga schools doon sa New Zealand are under the supervision and control by the NZQA. Sila mismo magre-reprimand kung merong mga schools na lumabag sa batas ng education rules. Kami naman dito... At saka tell me, Miss Mabatid, di ho ba bago maaprubahan ng visa yung isang tao na kababayan natin para mag-aral doon, ay inaalam muna ng embahada nila dito ng New Zealand sa Pilipinas kung anong school ang papasukan at chine-check yung school na kung meron ba talaga mag-i-enroll na example, Salome Navarro na may mag-i-enroll na ganon, tama? Oo, tama. Yung lahat ng mga Tingnan nyo, education... mag-enroll lang ko na mag-enroll. Okay, mag-apply ng visa, maging estudyante, mag-enroll. Analisahin natin. company there in New Zealand, naka-under talaga sila sa NZQA, which means accredited and registered sila. Kami naman dito sa Pilipinas, mga agents, kontrolado kami ng New Zealand Embassy. Pag may ginagawa kaming hindi tama, kinukorek nila kami, sinusulatan nila kami, at kami naman, we're here to follow the rules and regulations dahil gusto namin magtagal sa industry. As a matter of fact, noong March 20, nagpatawag yung Education New Zealand and the New Zealand Embassy ng isang malaking meeting. Pinagtagpo yung mga schools sa New Zealand at yung mga agents dito sa Pilipinas para i-remind kami kung ano yung mga rules and regulations, kung ano yung tama or hindi. And
yun, binibigyan pa nga kami ng rating as far as performance is And concerned. I do not understand, Miss Ninya Mabatid, ma'am, na sinasabing student trafficking. First time ko marinig yan. Okay ano ba student trafficking? Ang student trafficking sinasabi ni Ambassador Gary Domingo ay nagkukunwari kayo na nagbibigay lamang kayo ng student visa. Nagpo-process kayo ng student visa. At may ready kayong kausap na eskwelahan doon kung saan papasok yung mga recruit ninyo. At kunwari, mag-aral mga 1 semester o 1 year, pagkatapos nun, bigyan nyo ng trabaho. Pero base sa kwento kanina ni Erwin Tulfo, yung iba na nag-aral daw ko doon ay nagtatrabaho na rin. Part-time ba? Itrabaho pa rin yun. Ibig sabihin yun, nilabag nyo na ang batas ng labor code na nagsasabi kapag ikaw ay magre-recruit ng tao, anong klase ng pamamaraan ng pag-recruit, para kahit anong indirectly or directly, basta ang pakay ay makapunta doon sa ibang bansa na magtatrabaho, at kung magtrabaho na wala kang tinatawag na lisensya galing sa Department of Labor, iyan po ay simple illegal recruitment. Ngayon, kung 3 ng biktima mo ay tinatawag na, qualified illegal recruitment at ang parusa ay life sentence. Erwin Tulfo, kung sino man nakarinig nito sa ngayon ng mga biktima ni Erwin Tulfo at saka ni Ninya Mabatid na yan, at magpabigay alam kayo sa akin, kontakin niyo ako sa totokausing@yahoo.com at tulungan ko kayo na makapagsampa ng illegal recruitment laban kay Erwin Tulfo na tumakandidato pagka-senador, number 1 sa kuno. Student trafficking siguro kung papangakuan mo ng education doon at pagkatapos magbabayad at pagkatapos hindi naman makapag-aral. Pero as far as I know, dahil may mga na-interview tayo ng mga magulang doon, yung anak nila nag-aaral, sila ang nagbabayad ng tuition sa anak nila sa eskwelahan. Hindi naman dumadaan na sa inyo. Tama, Miss Mabatid? Oo, tama. Lahat ng mga Siyempre, hindi dadaan yan para hindi mapuna. Di ba? Para maiwas. So, ang ginagawa nila, ibang school ang tatanggap. Ang school ang tatanggap, kausap naman nila yun. At kita mo yung in-interview ng isang official na school, Pilipino rin. So, yun ang mga kausap nyo. tuition fees nakadeposit talaga sa account ng mga eskwelahan sa New Zealand. Hindi kami tumatanggap ng tuition fees sa opisina namin. And then yung New Zealand Embassy, sila mismo ang nag-a-approve ng student visa ng mga estudyante namin. So saan kami naging illegal? At hindi kami nangangako dito ng trabaho. Alam din namin yung limitations namin as agent na hindi kami pwedeng mag-discuss ng pathway kung paano sila maging immigrant doon. Kaya we hired an immigration lawyer from New Zealand. Meron talaga ang Pinoy Care na immigration lawyer na siya lang yung pwedeng mag-advise kung ano yung magiging pathway nila, kung ano yung magiging buhay nila after graduation. Okay. Susunod talaga kami sa I understand, ma'am. Meron lang talaga, kaya nga sinabi ko noong pa man, noong unang araw ko dyan, 99.999%. 50 mil ang Pilipino dyan. So, 49,999. Tika mo na, 49,000 ang Pilipino. So kung kumita kayo, sabihin natin tag 20,000 lang kada Pilipino. I-multiply ko nga. So sabihin natin 20,000 lang kada tao na kinikita ninyo, Erwin Tulfo. 20,000 times, sabihin natin 30,000 lang ang pinapunta nyo. Laki na kinikita 600 million ang kinita ninyo. Grabe, kaya pala, ang laman ng bangko mo na sinumiti mo, nung ikaw ay in-appoint na DSWD Secretary, nagbigay ka ng patunay ng iyong kinikita na salin at lumalabas 160 million ang bangko mo, ang pera sa bangko. Salin yun yung net asset yun. Ibig sabihin, mas malaki ang gross siguro, may utang pa iba na nilagay na babayaran. So, kita nyo na? Pero merong isang ko-kontra. Ayan na nga itong Ambassador Gary Demonio Domingo. Ikaw naman. Anyway, Mama Priska, sige po. Sandali lang po. Pero, Erwin, ang masakit lang talaga kasi iniinsulto nila kami sa internet. Ikaw nga, hindi na kami na-surprise kasi ngayon, ikaw na nga yung iniinsulto na. Okay lang ho.
Kung alam ho talaga, ngayon ho, inalaman ko na yung ambassador natin dyan, Dilawan. Pag Dilawan ho, galit ho sa akin. Ha? May mga medyang Dilawan. Hindi na ako nagtataka. May mga ambassador Oh, din. grabe ha. Kaya mga maniobra niya para mailusot yung kanyang discarding illegal. Magaling siya magmaniobra. Kanina nga ho, may kausap. At saka sa totoo lang, ginagamit niya yung lakas niya kay Duterte kaya hindi siya mahuli-huli ng mga NBI. Di kaya kung mga pulis para hulihin siya sa illegal recruitment na ito. Po ako sa Malacanang at sinasabi itong ambassador na ito, hindi naman si Pangulong Duterte ang naglagay pala nito, kundi si President Aquino ang naglagay dito. Ang ambassador pala 6 years po ang term. So nung eleksyon, nakaka 4 years na ho yan. May 2 years na siya doon, preparasyon. Kinampanya ng embassy pala si Pinoy, si Marrojas at Leni Robredo. Ay, bawal po yan sa mga pamahalaan, mga empleyado sa pamahalaan, bawal po magkampanya. Kaya ingat ka sa akusasyon mo na nangampanya si Ambassador Gary Domingo. Kasi pwede siyang makulong electioneering. So kung totoo man yan, backupan mo, wala ka namang ebidensya pinapakita, Mr. Erwin Tulfo. Natalo si Gago. O kaya ngayon, buisit na buisit ito. Anyway, Mama Nina, it's alright. Maraming salamat po for your time with us this morning, Miss Nina Mabatid, CEO ng Pinoy Care. Good morning po. O, yan Sige, ha. salamat. Thank you po. O, yan. At least nakita nyo na. Nakita nyo na kung gaano ka illegal na tao ito. Ha? O, sabi ni Eduardo Ang, ingat po, boss. Balo ka na. Okay, kabalo ka na. Eduardo Ang, as new subscriber, salamat. So, Arnold po is kami. Ang galing din pala magpautot si Erwin Tulfo. Hay, mas malakas ako umutot. Bergie Piquero. Tapos, trapo na ang mga Tulfonatic brothers. Arvin Silot, nadadalala ang mga Tulfo brothers, ang ibang bubutante sa kanilang pagmumura sa radyo. Yung style pagmumura, kasi parang ipakita nila na totoo sinasabi nila. Yun ang style na diskarte nila. Never vote Tulfos. Kaya po. So ito, mag-ending na tayo na. Mads Uina. Ang sunod ni Yabang, Anicia Lorenzo, bawasan illegalista sa gobyerno. Illegalista, yun ang tamang term. Bening, iwan ko kahit noon pang hindi ko nagustuhan yung style ng Tulfo. Bergie Piquero, Marie Winnipeg, yan ang usong pathway student visa, pero ang talagang priority na is magtrabaho. Tama ka, Mary Winnipeg. Tapos Nancy Sirisa, Bergie, tapos Alvin Silot, Napoleon Ballesteros. Okay ha? Renato Serra, Eduardo San Gabriel, Nicomedes Omadhay, Elenita Piring, tapos Mango. Hay, nako po, huwag kayong maniwala sa study abroad. Tapos Bineng, Elenita Piring, Bergie Piquero, okay. Si Marites Mandak, okay. Si Renks Lang, si Sam Daniel, Danilo Rapisura, si Pepito Duran, Perni Pinto, oy Jordan, magandang gabi. Jonathan Catamio. So, ladies and gentlemen, ito klaro na to ha. Klarong-klaro na hindi siya dapat maging senador. Kasi unang-unang illegalista siya. Pinapaikot niya ang illegal recruitment law para hindi siya makulong, kunwari student visa. Ganon po ang diskarte niya. At siya po ay kumita dyan ng milyon-milyon. Imagine, kahit sabihin natin 20,000 lamang na mga estudyante na nakuha nila sa student visa papunta sa New Zealand. At 20,000 pesos ang kinita bawat isa. So, that is 400 million. 400 million pesos ang kinita. Kaya ang laki na kinita niya. Kaya no wonder, ang laki pala ng pera niya, nasa salin niya, sinabmit na sa noong 2019 ay nagkaroon siya ng 160 million. At noong 2024 at 2021 ay nagkaroon siya ng 224 million. So, yan lamang po masabi ko, Cathy Laborer, si Pangalinan ang dahilan ng lahat, binigyan niya ng platform si Rapi. Hindi, alam niyo naman, may chismis ako dyan, hindi ko lang kung totoo. Mukhang boyfriend dati ni Pangalinan si Erwin Tulfo. Si Bergie Piquero, Hubito Carlon, Arcel Agnes. Grabe po, di kanong Erwin nung magmamalikas, bullshit. Okay. Hubita Carlon, wag na iboto mga Tulfo. Sabihin nyo,
magsimula kayo sa kwento. Isabihin nyo kung ano sa kwento para yung mga nakakwentuhan ninyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kung sino ba ay sabihin nyo kung ano totoo. So yan na lamang at magandang gabi. Erwin Tolpo!